Isang magandang hapon po sa ating lahat at sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral tungkol sa 10 regalo ng Ebanghelyo ng mabuting balita. Simulan po natin ito sa pananalangin. Sige, ako po tayong lahat at pray tayo. Aming Diyos na dakila, aming Diyos na mabuti, salamat Panginoon muli sa oras sa ito na kami ay makakapag-aral ng iyong mga salita. Lord, gawin mong malinaw sa amin ang mga bagay na nais mo na sabihin, iparating, ipabatid sa bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy ka nga po na kumilos at kung nasan man naroroon ng bawat isa na nanonood at nakikinig ngayon, samahan mo kami ng iyong presensya, Panginoon, dahil tunay nga na wala po kami na magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo, Panginoon. Umaasa po kami sa mga mensahe mo, sa mga bagay na sasabihin mo sa amin sa oras na ito, O Diyos. Katagpuin mo ang bawat isa sa amin at patuloy mo kami na kausapin personal, Panginoon. Salamat, Ama, at tinitiwala po namin sa lahat ng bagay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay po, so sige po, magandang hapon po muli sa bawat isa sa atin. Pinag-aaralan po natin ngayon ang 10 gifts of this gospel. Ano po pinag-aaralan natin? Ang number 1 hanggang 3 na tinuro po sa atin ni Pastor Marlon. 1, sabi niya, grace and truth, no? At ang pangalawa, yung living water. At ang pangatlo po ay ang Holy Spirit. At kahapon naman po, ibinahagi sa atin ni Pastor Edra ang tatlo pa, no po, which is ang perfect example, God's Word, and glory of God. At ngayon po, ituloy natin ang pag-aaral ng 10 regalo ng Ebanghelyo o ng mabuting balita. And explain po sa atin ni Pastor Marlon at ni Pastor Edra ang ibig sabihin ng regalo at ang ibig sabihin ng gospel o mabuting balita. Ano po, ang regalo ay ang kaloob na walang bayad na nanggagaling sa Panginoon. Hindi natin ito mabibili sa anumang halaga dahil ito po ay kusang ibinigay ng Diyos sa atin dahil sa kanyang pag-ibig sa bawat isa. At ang Ebanghelyo naman po o ang mabuting balita ay, ano bang mabuting balita? Kapag ikaw ay may sakit, ang mabuting balita ay may kagalingan sa Panginoon. Amen po. At ngayon po, ang pangpito po sa 10 gifts of this gospel ay ang the true bread. At ang pangwalo naman po ay ang eternal life. Ito po ang pag-aaralan natin sa hapong pong ito. Ano po? At alam naman po natin sa Old Testament na noong ang mga Israelita po ay naglalakbay patungo po sa lupang pangako nung sila ay nasa journey, ano po, patungo doon sa lugar na ipinangako ng Diyos sa kanila. Alam niyo po, nararanasan nila ang pabor, ang provision ng Diyos. Amen. Bakit? Sa tuwing sila ay nagugutom, ang Diyos ay nagpo-provide ng pagkain. At isa na po dito sa mga himala na nasaksihan natin, ano po, na pag-aralan natin ay nagpadala ang Diyos ng mana. Alam niyo po, ang hilig gamitin ng Diyos ang tinapay, ano po, bilang metaphor sa kanya, ano, at ito po ay ang Diyos po ay nagpaulan ng tinapay mula sa langit. Ang tawag nga po dito ay ang mana. Ano po, ito po ay nakalagay sa Exodus chapter 16 verse 35, ano po, at sinisimbolize daw po nito ang pag-aalaga ng Diyos sa kanyang mga anak. Sinisimbolize daw po nito ang provision ng Diyos sa kanyang mga anak, ano po. Dito po sa Matthew chapter 4 verse 4, binanggit muli sa atin ng Panginoon, ano po, na sinasabi niya sa lahat na ang tao, ang bawat isa sa atin ay hindi nabubuhay sa literal na tinapay lang, ano po, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos, ano po. At ang tinapay literal o physical, ang mga earthly food, ano po, maaring isolve nito yung kagutuman natin physical, ano po, maaring isolve ng mga pagkain ang kagutuman natin physical, pero hindi nito masosolve yung pangangailangan natin, hindi nito masosolve yung eternal problem, ano po, na kinakaharap natin, which is ang kasalanan o ang spiritual darkness. Kaya nga po, isosolve ng pagkain literal ang temporary state of hunger natin, pero hindi ang eternal na pangangailangan ng bawat isa. At dito po, no, sa pinag-aaralan natin ngayon sa number 7, ang the true bread, ano po, si Jesus po ay ipinanganak sa Bethlehem. At kung pag-aaralan natin, ang Bethlehem ay isang lugar, ano po, ang ibig sabihin ng Bethlehem ay house of bread, no? At ang Panginoong Jesus
no? Siya, pinapakilala niya sa atin dito po sa John chapter 6 verse 32, which is, ang sabi niya po sa atin, siya ang tinapay ng buhay. At ang sino man na lalapit sa Kanya, sino mang mananalig sa Kanya, ang sino mang sasampalataya sa Kanya, hindi na magugutom kahit kailan. Ang binibigay sa atin ng Diyos, ang offer, ang regalo natin sa Diyos, nag-o-offer siya sa atin ng pangwalang hanggan na solusyon sa lahat ng sitwasyon na meron po tayo. Amen. Nag-o-offer po ang Diyos sa bawat isa sa atin ng solusyon na hindi lang temporary, kundi pangwalang hanggan. Ano po, kaya nga po, dito po sa pinag-aralan natin, number 7, sabi niya, the true bread, which is ang walang iba, kundi ang Panginoong Hesus, at ang sino man po na nananalig sa Kanya ay tatanggap ng regalo ng kaligtasan ng mabuting balita. Basahin po natin dito po sa John chapter 6 verse 32. Sinabi nga ni Jesus sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi kayo binigyan ni Moises ng tinapay mula sa langit. Ang aking Ama ang nagbigay sa inyo ng tunay na tinapay mula sa langit. Noong unang panahon, nagpadala ang Diyos ng mana sa mga Israelita. Pero alam niyo po, nung dumating si Jesus, ipinadala ng Diyos ang kumpletong solusyon sa lahat ng kagutuman na maaaring maranasan sa mundong ito. Ano po, sa lahat ng sitwasyon o problema, nagbigay ang Diyos ng actually pang walang hanggan, no? Hindi lang temporary na solusyon, kundi walang hanggan, no? na nasusolve sa lahat ng pangangailangan ng bawat isa sa atin. Dito po na mababasa natin, before niya sabihin dito, no, dito po sa chapter 6 din, mababasa natin na ang Diyos ay nagpakain ng 5,000 tao, babae at lalaki, 5,000 tao, ano po, plus mga babae at mga bata. At dahil ito sa tinapay at isda na binigay ng bata, pero kung papansinin natin, ano po, ang mga tao ay nangangailangan ng nagugutom ang mga tao sa himala. Anong klaseng himala ito? Himala na magkaroon ng provision sa buhay nila, himala na magkaroon ng kagalingan sa mga sakit na meron sila, solusyon, no? Na kagutuman, na magkaroon ng pagbabago sa sitwasyon na meron sila. Kaya nga po, ang dami-daming naghahanap sa Panginoong Hesus noon, ang dami-daming lumalapit sa Panginoong Hesus noon. Bakit? Sila po ay gutom. Saan? Sa himala. Na nais nila na magkaroon ng himala sa mga sitwasyon o sa buhay na kinakaharap nila. Amen po. At buti na lang, ano po, dumating ang tunay na tinapay ng buhay. Ano po, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. At dito po, mababasa natin, ituloy po natin, no? Ulitin ko po, sa verse 32, sinabi nga ni Hesus sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi kayo binigyan ni Moises ng tinapay mula sa langit. Ang aking Ama ang nagbigay sa inyo ng tinapay, ng tunay na tinapay mula sa langit. At sa verse 33, ang sabi po dito, ito ay sapagkat ang tinapay ng Diyos ay siya nang bumaba mula sa langit at nagbigay ng buhay sa sanlibutan. Ano po, mismo ang Panginoong Hesus ang regalo. Ano po, ang regalo ng Diyos sa bawat isa. Kaya nga po, 10 gifts of this gospel. Ano po, ano yun? Number 7, the true bread. Walang iba, kundi ang Panginoong Hesus. Ano po? At dito naman po, punta po tayo sa number 8, eternal life. Basahin po natin dito po sa John chapter 10, verse 27. Sige po, makibuklat po kayo at makibasa po kayo sa akin. Sa verse 27, ang sabi niya, tinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Hindi sila malilipol magpakailanman. Walang sino mang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. At sa verse 29, ibinigay sila sa akin ng Ama. Siya ay higit na dakila sa lahat. Walang makakagawa sa kanila mula sa kamay, makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. Number 8, eternal life. Sabi po, naalala ko po dito yung kwento ng isang misyonaryo na nadestino siya sa isang malayong lugar. Ano po?
At ang lugar po na ito ay malapit sa dagat na kung saan ang hanap buhay ng mga tao na naninirahan sa lugar na yon ay ang sumisid ng mamahaling perlas. At sa pag-share ng misyonaryong ito sa mga tao, ano po, ang tiyaga-tiyaga ng missionary na ito na mag-share sa lahat ng tao sa lugar na yun hanggang sa merong isang tao na ang pangalan ay Peter, ano po, na nakarinig ng ebanghelyo. Ano po, at nung sinesharan na po siya nung misyonaryong ito, alam niyo po, nakikinig siyang maigi at nag-enjoy siyang pakinggan ang ebanghelyo, ang mabuting balita. Pero sa huli, ang sabi po ni Peter doon sa misyonaryo, masyadong madali ang paraan ng kaligtasan at hindi ko ito matatanggap. Ano po, gusto kong paghirapan ang lugar ko sa langit at ayaw kong mamalimos na lang ng awa. Paghihirapan ko ang lugar ko sa langit. At alam niyo po, nung time na yun, hindi nakasagot yung misyonaryo. Ano po, pero tsinaga niya ito na sharan. Ano po, nagpupunta siya dun sa bahay ni Peter at ang tiyaga-tiyaga po niya na bahagina ng ebanghelyo, ito pong si Peter. Ano po, at hanggang sa lumipas ang panahon, alam niyo po, paulit-ulit na ang sagot ni Peter sa misyonaryo ay masyadong madali ang paraan ninyo, mga Kristyano, ng kaligtasan. Hindi ko ito matatanggap. At kung pupunta ako sa langit, gusto ko na paghirapan ko ang pagpunta ko ron. Ayoko na mamalimos ng awa. Paghihirapan ko ang lugar ko sa langit. Yan lang po ang palaging sagot ni Peter dito po sa misyonaryo. Pero ulitin ko po, lumipas ang 2 taon. Ano po? Ngayon, naging magkaibigan na silang dalawa ni Peter at ng misyonaryo, ano po, pero wala pa ring sawa itong misyonaryo na bahaginan ng ebanghelyo si Peter. At isang araw po, paggabi na ito, at may biglang kumakatok ng malakas sa bahay nitong misyonaryo. At nagtataka siya kasi gabi na, sino naman kaya itong kakatok ng ganong klaseng katok na parang nagmamadali, ano po. At alam niyo po, nung pagbukas niya ng pintuan, nakita niya si Peter. Ano po? At ang sabi ni Peter sa kanya, in-invite niya yung missionary na pumunta sa bahay nila. Ano po? At nung time po na yon, nandun na po sila sa bahay ni Peter. Ano po? Nag-start ulit mag-share itong misyonaryo. Pero alam niyo po, nung time na yun, nagpaalam si Peter sa kanya. At ang sabi po ni Peter dito po sa misyonaryo, sabi niya sa 1 linggo, sabi niya next week, sisimulan ko na paghirapan o i-earn ang lugar ko sa langit. Sabi niya, aalis ako at pupunta ako sa syudad na naglalakad gamit lamang ang mga tuhod ko bilang sakripisyo. Alam niyo po, nung time na yon, nalungkot itong misyonaryo at napailing. Ano po, nagtry siya na pigilan si Peter. Bakit? Sabi niya, sobrang layo ng syudad dito sa lugar natin. At alam niyo po, actually, ang layo po ng syudad doon sa kinaroroonan ni Peter ay 900 miles. At kung i-convert po natin ito sa kilometers, ano po, ito po ay 1,448 kilometers. Ano po, isipin natin, no, kung maglalakad si Peter gamit ang tuhod niya papunta doon sa syudad. Ano po, alam niyo, nag-alala itong missionary, sabi niya, hindi mo kakayanin, mamamatay ka. Pero alam niyo po, ang sabi po nung si Peter sa missionary, sabi niya, kailangan kong i-earn ang lugar ko sa langit. At nung time po na yon, bago kaya pala pinapunta ni Peter yung missionary sa bahay nila kasi meron siyang ibibigay. Alam niyo po, merong kinuhang isang box itong si Peter at inabot niya doon sa misyonaryo. Alam niyo, sabi niya, sa lugar na ito, wala akong ibang naging tunay na kaibigan kundi ikaw lang. Ano po? Ngayon, pagbukas po ni Peter, pagbukas po ng misyonaryo dito po sa box na ito, nagulat siya kasi nakakita siya ng isang malaking perlas. Ano po? At itong perlas na to ay hindi ordinaryong perlas kasi hindi pa siya nakakakita ng ganon kagandang perlas sa buong buhay niya. Ano po? At nung makita niya ito, sobrang namangha itong misyonaryo at napatingin ito kay Peter.
At nagsimula po na magsalita si Peter dun sa misyonaryo. At ang sabi ni Peter dun sa missionary, ang aking anak ay isang magaling na maninisid. Ano po? At dito sa lugar na ito, siya ang pinakamagaling. Siya ang may pinakamalakas na braso. Siya ang may pinakamalinaw na mata. At sabi niya, siya ang may malalim na hinga na kaya niyang tumagal sa ilalim ng tubig. At sabi niya sa misyonaryo, alam mo, ang mga perlas ay ang mga perlas ay hindi perpekto. Meron po itong defect o meron itong blemish. At ang pangarap ng anak ko ay makita ang pinakamaganda at pinaka-perpektong perlas sa ilalim ng dagat. At araw-araw sabi niya na sumisisid yung anak ko sa ilalim ng dagat. At isang araw, nakita nitong anak niya yung pinakamagandang perlas at nakita ng anak niya yung pinaka-perpektong perlas. Bakit yung mga expert lang daw ang nakakaalam kung yung perlas ay perpekto o may blemish. At nung time po na yon, nakita daw nung anak ni Peter yung perlas sa ilalim ng dagat. Pero masyado na siyang matagal na sa ilalim ng dagat nung makita niya ito. Kaya nung nangyari, alam niyo po, kinuha ng anak niya yung perlas at nung siya po ay babalik na doon sa ibabaw, hindi na po niya kinaya. At yung anak po ni Peter ay namatay. At nung time po na yun, ang naging kapalit, nakuha nga nung anak niya yung perlas, pero ang naging kapalit po nito ay ang kanyang buhay. At alam niyo po, marami daw pong mayayaman ang gustong bumili o bilhin yung perlas na nakita ng anak ni Peter. Pero ang sabi niya, hindi ko ito ibebenta. Ito ay hindi mo mabibigyan ng kahit anong halaga. Pero alam niyo po, ang daming lumalapit sa kanya ng mga mayayamang tao at binibili ito ng milyon. Milyon ang halaga ng pagbili ng mga tao dito sa perlas na ito. Pero alam niyo po, ang laging sagot ni Peter, hindi ko to ibebenta dahil ito ay ang buhay ng aking anak. Ito ang naging kapalit ng buhay ng aking anak. At itong perlas po na ito na nakita nung anak ni Peter ay perpekto. Pero dahil sa aalis na po itong si Peter, pupunta na nga po siya sa syudad. Sabi niya sa misyonero, dahil sa ikaw ang aking matalik na kaibigan, wala ko ibang pag-iiwanan nito kundi ikaw. At nung time na yun, nakaisip ng paraan itong misyonaryo para isingit yung ebanghelyo ulit dito kay Peter. At alam niyo po, ang sabi ng misyonaryo kay Peter, bibilhin ko ito sa malaking halaga. Magkano ba ito ibibigay sa akin? Alam niyo po, andun yung nangingilid-ngilid yung luha ni Peter at ang sabi niya doon sa misyonaryo, hindi mo naiintindihan. Hindi ko ito ibinebenta. Dahil ito ay simbolo ng buhay ng anak ko. At walang kahit anong halaga ang pwedeng makabili sa perlas na ito. Sabi niya, hindi ko ito matatanggap ng libre lang. Bakit? Dahil ito ay buhay ng anak mo at ito ay sobrang laking halaga. Ini-insist ng misyonaryo na bilhin itong perlas. Pero sumagot si Peter at sabi niya, masyadong mahalaga ang perlas na ito sa akin at wala itong katumbas na halaga para bilhin. At ito ay dahil sa binayaran ng buhay ng pinakamamahal kong anak. Pero dahil sa kaibigan kita, makukuha mo lang ito ng libre bilang regalo ko sa iyo dahil sa pagkakaibigan natin. At alam niyo po, nung time po na yon, nagsalita ulit yung misyonaryo kay Peter at sabi niya, hindi mo naiintindihan. At ang sabi po nung misyonaryo dito kay Peter, hindi mo ba nakikita, hindi mo ba naiintindihan ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan ay ganun din. Ino-offer ito sa atin ng Diyos ng walang bayad dahil ito ay binayaran na ng buhay ng kanyang anak na si Jesus. At ang paraan lang para makuha ang regalong ito ng kaligtasan, buhay na walang hanggan doon sa kalangitan, ay tanggapin mo ito bilang isang regalo. Amen. Alam niyo po, nung time na yon, biglang napatahimik si Peter at nagsimula siyang humagulgol.
At nung time po na yun, ang sabi niya, naintindihan ko na ngayon. Ang sabi niya, ngayon, nagsisimula akong manalig at sumampalataya sa Panginoong Hesus. Ang sabi niya, tulungan mo ako, paano ko tatanggapin ng Panginoon? Tulungan mo akong manalangin, tatanggapin ko ng Panginoong Hesus ngayon. At alam niyo po, nung time na yon, sabay silang lumuhod at nanalangin at tinanggap ni Peter ang kaligtasan na mula sa Panginoon ng walang bayad. Alam niyo po, ang buhay na walang hanggan na ino-offer ng Diyos sa atin ay libre. Ito ay regalo. Ito po ay walang katumbas na halaga dahil ito po ay binayaran ng buhay at ng dugo ng kanyang anak na walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Ano po? Ito po ay matatanggap lang natin ng libre. Amen? Bakit? Dahil ito po ay regalo. Ito po ay walang bayad. At kung tayo po ay sasampalataya sa Kanya, matatanggap po natin ang eternal life na ino-offer ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ito po ang pangpito at pangwalong regalo ng Ebanghelyo. Number 8, ang tunay na tinapay o the true bread at ang eternal life. At ito po ang regalo, ito ay dahil sa pagsampalataya natin sa Panginoong Hesus, matatanggap natin ang mga ito. At ito po ay walang iba mismo kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, sa bawat isa po sa atin, i-appreciate natin ang Panginoon sa mga regalong ito. Dahil alam niyo po, hindi na, ito ay regalo, yes, wala itong bayad, pero binayaran ito ng Panginoong Hesus sa malaking halaga. At halagang ito ay ang buhay at ang dugo niya. Dahil dito, pwede tayong makalapit sa Diyos, pwede tayong makalapit sa Ama. Bakit? Dahil sa Panginoong Hesus. Amen? Kaya nga po, sa oras na ito, maganda na pagbulay-bulayin natin ang mga bagay ito na napag-aaralan natin. At ulitin ko, ang number 1 na gifts of this gospel. Number 1, grace and truth. 2, living water. 3, ang Holy Spirit. Number 4, ang perfect example. 5, God's word. 6, glory of God. At number 7, the true bread. At ang number 8 ay ang eternal life. Isang magandang bagay ang manatili sa Panginoon. Bakit? May mga regalo na nakalaan para sa bawat isa. Amen po? So, pagpalain po tayong lahat ng Panginoon at muli tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na dakila, salamat Panginoon sa regalo, sa 10 regalo, Panginoon, ng Ebanghelyo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Salamat sa ginawa mo para sa amin at sa ginagawa mo pa, O Diyos. Salamat dahil ang plano mo ay higit na maayos at maganda kaysa sa alam namin, Panginoon. Kaya naman patuloy na hayaan mo na lumalim kami sa iyo, ang aming pagkakilala, pagkaunawa at ang aming relasyon sa iyo, Panginoon. Salamat sa mga regalong ito at ito po ay patuloy na makita at maipamuhay namin, O Diyos. Salamat, O Diyos. At patuloy ka namin pinupuri, patuloy ka namin dinadakilaman sa pangalan ni Jesus. Amen. Palain po tayong lahat ng Panginoon.